Umaga. Maghapon, may hapon na sa ano. Ang oras around alas 2. So, mag-share lang ko gamay sa akong experience sa una sa nagtrabaho pa ko noong na ingon ani ko. Sa una sa Manila pa ko. Dili kita may sa mga hardworking. Kaya ako sa una, long time pa ako sa Manila. Trabaho, bahay, ganun lang. Tapos, bihira lang mag-day off. Kasi sayang yung araw ko sahod. Sasayangan ako pag absent sa araw. Kasi maraming mga bayarin. Pag mag-skip ka ng isang araw na trabaho, sayang yung pambayad. Kaya, susunod sa trabaho. Kaya simula noon, trabaho. Ang daily routine ko noon is alas 5 ng umaga sa boarding house, magising ng umaga, maglaba, maligo, prepare para sa pagkain. Kailangan mo gumising ng umaga para pagkapasok ng umaga para hindi malate kasi pag malate ka, yari ka sa mga habol. Minsan mabawas ka sa sahod. Kaya kailangan mo talaga umaga. So pagising ng umaga, mag-prepare sa mga gamit ko. Maya pagkain. Kasi bawal magluto sa kwarto namin eh. Kaya every time nakakain ka, bibili ka talaga sa baba. Tapos hindi ka makakabili ng mga healthy foods, yung kagaya ng mga gulay, kadalasan mabili mo. Itong manok, itong baboy, mga prito, halos araw-araw. Kung kakakain ka siguro ng gulay, naluto ka, kailangan mo pang pumunta sa talipapa. Bibili, so kulang yung oras mo kasi yung out mo is 9 ng gabi. Tapos bibili ka pa, anong oras ka nang kawin, anong oras ka na makatulog. So kaya, ang ginawa ko, kada uwi, bili na lang ng mga pagkain yung luto na puro prito. Bira lang sa sabaw kasi sa Maynila, hindi naman masyado sa gulay at sa mga sabaw-sabaw. So ganun yung tanghali. Mga ulam, ganun pabalik-balik. Tapos yung una, yung hindi talaga maganda ka sa katawan, yung sobrang pagod, hardworking, number 1. Tapos pangalawa, yung hindi maganda yung pagkain, healthy kasi walang gulay, kadalasan prito. Tapos pangatlo, yung lamig sa katawan ng aircon. Talagang hindi maganda sa katawan. Tapos yung pangatlo, hindi ako masyadong umiinom ng tubig. Ang lagi kong iniinom, inuman ko ng tubig pero konti lang. Mas marami yung soft drinks at saka energy drink. Last 9 pa lang, nakaisang soft drinks na ako. Sa ano pa lang yun, sa agahan. Tapos pag tanghali, soft drinks ulit, konting tubig. Tapos pag bandang alas 3, merienda, 3 in 1. Tapos konting tubig. Tapos paggabi naman, sa hapunan,
Ganun din, soft drinks din. Mas marami ang soft drinks at energy drink kaysa tubig. So, sobrang sama talaga sa katawan. Sinisingil talaga ng katawan. So, hindi talaga maganda pala. Nakangano sa katawan tubig. Sa akin kasi hindi ako naniniwala. Siyempre sa Manila kasi wow. So, kailangan talaga uminom ng maraming tubig. So, doon, simula nung ganun ang mga routine ko. Tapos, simula na ako sipunin, bili ako ng gamot para sa sipon. Mawawala naman. Inuman ko ng gamot sa sipon, pero bumabalik siya. Ilang araw lang. Ang bilis kong mahawa ng sipon. Ang bilis kong madapuan ng sipon. Kahit medyo malayo pa yung may sipon. Tapos nandun ako. Talagang nagkakasipon ako. Kaya pag nagkasipon ako doon, bumili agad ako ng gamot. Gamot talaga. Kaya noon, inubo. Pinabayaan ko lang. Kasi akala ko maging okay. Tapos naka-check up ako kay doktor. Pinaka-apat na doktor yata. Opinion. First, ang pa-check up is kay Dr. John Tris. Diyan sa may gagalangin. Yun, okay naman yung resita, maganda. Isang taon din akong nila, kasakit kasi. Ang mga gamot po nun. Mahal pero sulit nun. Tsaka injection for anti-flu. Vaccine. Ano din, sumunod ng passport. Sumunod na. Hindi ako nakapalit pa-check kasi okay na ako. Simula na naman ako sipon ako check up naman another doctor. Napa-check up naman ako sa kay Dr. Mariano sa Maimban. Kalimutan ko na. Sa kay Dr. Mariano. Ayun ko. Kaya na naman ulit labas. Okay na naman ako. Check up okay na. So, ang findings ko noon is asthma din. Hanggang sa ulit na naman. Nakasakit naman ako. Pangatlo. Bumalik na naman ako kay Dr. Jantris. So, ganun din. Okay naman. Okay naman yung asthma ko. Nawala na siya. Matagal. Noong panghuli, pang-apat na. Pinabayaan ko kasi dapat check na ako pero nawala na. Tapos konting ubo. Pinabayaan ko na. Kasi akala ko okay na. Hanggang sa medyo yung ubo ko na masakit na yung dibdib ko. Pag umuubo ako, may kasama ng ihi. Sakit na ng taliliran ko. So, babili na naman ako ng gamot ng may reseta. Hindi na talaga siya tumalab. So, pinabayaan ko, hindi na siya matalab na gamot. Ilang antibiotics, grabing lakas ng antibiotics. Hindi na siya kaya hanggang nangihina na ako. So, alam mo talaga siya ng isang linggo, grabe paghihirap ko.
Basta hindi na ako makalunok ng pagkain. Kasi masakit na yung lalamunan ko. So, ang ginawa ko sa isang linggo na yun na paghihirap, kasi hindi na ako pumasok nun eh. Napapabili ako ng papaya na sobrang hinog. Mga prutas lang kinain ko, pero konti lang. Napapabili ako ng papaya, avocado, saging. Yung tubig ko naman, yung tubig sa buko. Yun yung ininom ko, ginamitan ko ng straw. Pero hindi na talaga siya kaya kasi pag tuwing may inom ako, susuka ako, tsaka sobrang sakit ng lalamunan ko. So ngayon, hindi na ako makakain ng kanin. Napabili ko ng kanin at saka sabaw. Hindi na talaga siya kaya kasi sobrang sakit na. Suka na ako ng suka. Sobrang sakit na. So ang ginawa ko, papaya na naman ulit. Isang kutsara. Tapos pagkatapos noon, avocado, yung sobrang hinog. Yun ang kinain ko. Tapos pagtanghali, ganun din. Papaya. Tapos avocado. Hindi na ako kumakain ng kanin. Mga prutas na lang kasi hindi na nang kaya ng katawan ko. Tiniis ko na lang. Tapos yung tubig ko yun pa rin. Yung sabo ko. Inistro ko. Kasi hindi ko na talaga kaya mabaso. Pero kahit sa straw, sobrang sakit. Yan lang naman ko. Akala ko magtikok na. So nung time na yun, hindi na ako makahinga. Kinuhanan ako ng ticket sa airplane ng kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko, kailangan na daw ako ipauwi sa Mindanao kasi para maalagaan. Pero siya kasi may pasok. Kahit hindi kami kasama sa boarding house, pero grabe yung babae na yun guys. Nilagaan ako. Doon ako sumandali sa kanya. Doon ako nagkakatulog sa paa niya. Sinamahan niya ako sa kwarto tulog kahit hindi kami kasama sa isang kwarto na. Kasi pinaalis siya ng landlady namin. Dahil sa mga salsol yung mga borders din na mga mabait sa harap. So kahit siya pinapasok, nakikiusap siya na mapasokin daw sa kwarto kasi para halagaan ako yun. Halagaan niya ako, naramdaman ko lang. Parang siya yung kapatid ko. Parang siya yung shining armor kasi hindi ko siya kamag-anak. Hindi ko siya totally nakakilala talaga kasi ilang buwan lang naman kami nakasama. So yun, naghanap siya ng passport po. So yun, naghanap siya ng paraan na makauwi ako. Kahit wala akong binigay na pera sa kanya. Pumunta siya sa ticketing area. Kumuha siya ng ticket plane para makauwi ako sa amin dito sa Mindanao. So, sad to say, hindi na ako tinatanggap ng airplane kasi sobrang nangyayana na ako. Halos hindi na ako makalakad. Hindi ko rin siya nag-ibag sa akin. Ang ginawa niya, kumuha siya ng ticket para sa barko. So, ang nangyari ko, nakakuha siya ng ticket na price niya is 4,699. Kahit wala pa akong perang binigay sa kanya, siya ang bumili ng ticket para sa akin, para lang makauwi ako. So ngayon, nung nakabili na siya ng ticket, ang alis ko kinabukasan na kasi madalian na yun kasi nung time na yun naging talaga ako, parang sabi ko na hindi ko nakakayanin, pero ginawa pa rin niya ang lahat. Shoutout nga pala kay Cheryl. Ayun, nakalimutan ko yung pangalan. Cheryl,
Sorry ko yun, Surigao. Pero ano ko lang sa baba yung pangalan niya. Ayaw apelido niya. Bagmaan mo ngayon. So, may ticket na ako. So, ngayon ang problema, kailangan pa pala akong tingnan ng doktor. So, nung time na yun, napunta na kami ng Saragosa doon sa Tondo para ihatid ako sa barko. Hindi talaga niya ako iniwan guys. Sinatid niya ako doon sa doktor na tumingin sa akin para kung pwede ba ako makakayat ng barko kahit kayat na sa ticket ko. Kasi pwede hindi na yun kahit bayad ko na pwede ako hindi tanggapin sa dahil sa kalagayan ko. So ngayon, ang ginawa ko, sabi ng doktor, hindi ito tatanggapin kasi sa kalagayan at kondisyon niya. Parang, yung sa bagay, kung sa digit sa pagkasalita, 50-50 na ako. So ngayon, ang ginawa ko, sabi ng kaibigan ko, dapat sa harap ng doktor, magpagalakas ka para makita niya na, ay okay ka pala, tatanggapin ka. So ang ginawa namin, ng kaibigan ko, pinagbihis ako ng medyo maganda. Tapos pinag-jacket para hindi makita yung dito ko kasi yung hininga ko sobrang lalim na para hindi siya malata. Dapat takpan. So yun, nag-jacket ako. Tapos nag-makeup kahit talaga na hindi ko na kaya. Pero pagdating sa kailangan nagiging malakas ako at lakasan ko yung loob ko para makita niya na okay ako pasakay sa barko. So ayun na nga, interview, nakakatawa na parang nakakaiyak na hindi ko maintindihan ng nararamdaman ko. It's emotion na yun ba? Kaya ayun, nakakilay na ako, naka-eyeliner, naka-blush on, tsaka naka-lipstick. Akala mo walang sakit na. Pero nung time na nga sinabi ni Doc, sabi niya, ilang buwan na daw itong nararamdaman. Sabi ko, 3 araw lang daw kasi kaya ako nagkakaganito kasi nag-despedida party kasi kami. Tapos nilagdat ako sa pagod sa despedida nga. Sobrang saya kaya ganito. Sabi niya, parang hindi ito despedida nangyari. Parang severe na yung nararamdaman mo, parang grabe na daw. Sabi ko, hindi ito. Ayan may mga picture pa nga kami kagabi pinakita ko. Sinungaling talaga ako guys para lang makasakay sa barko. Kasakay sa barko. So ngayon, sabi niya, kaya mo ba? Ay, sabi ko, oo, kaya daw. Kaya ko daw. Kaya ko nga mag-lipstick. Ito pa kaya. So ito na. Sabi ko, daw, pirmahan mo na lang daw para makasakay ako daw kasi kung hindi ako makasakay niyan, anong oras pa ang barko? Tapos maghihintay na naman ako. Opo, yun, sabi niya, sige, ipirmahan ko to pero make sure na sarili mo, kaya mo. Sabi, kasi mag-isa ka lang sa cabin mo. Oh, sabi ko, kaya ko. Tsaka may kumot naman ako dito. Tignan niya ako, may kumot ka daw. Sabi ko, may kumot ako dito. Alam ko naman yung kumot ko kasi yan na talaga yung sakit ko. So, ito na nga. Noong nakaakyat na ako sa barko, nasa kabina ako sa sarili kong kwarto ako lang isa. Wala pang charge. Walang charge. Hindi ka maka-charge kasi walang sasakan. Mag-isa na ako. So, magagawa ko yung kaya kong gawin kasi mag-isa na ako. Walang makakita at makasabay sa akin kung ano gagawin. So, ang nangyari guys, ganito. Sobrang mahirap nung nasa barko. Nung time na gusto kong umihi, hindi ako makalakad. Kasi marami ako nalang mga
yung mga shawl, yung pang maslimat parang kumbong. Meron ako ng mga 7 piraso na yung malalaki. Mga bagong bili at saka binili ko yung 7 pero yung 3 binigay sa akin ng kaibigan ko maslin. Kasi souvenir daw namin. So ngayon kasi hindi na ako makakalakad. Anong ginawa ko? Wala akong ibang idea, wala akong ibang choice. Kung di, kumuha ako ng isang shawl, yung kumbong, doon ako umuwi. So sorry. Nandun ako sa stop, sorry po, pero hindi ko na kaya. So, ginawa ko, hiniyaan ko yung isang kumbong. Tapos, nilagay ko siya sa plastic para hindi siya mangamoy. Nilagay ko sa plastic, tsaka doon ako umihi para yung ihi doon absorb sa kumbong. Tapos, sa gilid na may basura, yun, tinapon ko yung basura. So, dumating na yung hapunan, guys. Ito na naman. Hindi na ako makakain, hindi ako makalakad. So, ang ginawa ko, guys, nagbayad ako ng staff sa barko. Binigyan ko siya ng 200. Sabi ko, please, bibigyan kita ng 200. Papayag ka ba kung ikaw na lang magkatid sa akin ng pagkain simula agahan, tanghalian, hapunan at saka pambili at pagpapabili ako sa iyo ng mga merienda. Pumayag naman siya. Ayaw, nung una ayaw niya kasi bawal na raw sa trabaho na nagbibigyan sila ng pera kasi may sahod naman sila. Pero sabi ko, hindi, sangkitin mo to kasi sarili ko naman kagusto at saka maiutos po ako sa inyo kasi hindi ko kaya. Yun, pumayag siya, binigyan ko ng 200. Tapos, nung time na pag oras ng tingkain, nahatira niya ako yung sa free meal ko na sa prayer ng ticket. Siya tagad, umaga, tanghali at saka hapunan. So, yung time na yun, masayang din yung pagkain kasi hindi na ako makakain. Nakakain ako na 3 subok na maliit. 3 subok na maliit. Hindi ako nabusog. So, ang ginawa ko, yung baso, para may laman lang yung tiyan ko pagdating sa Mindanao para maabutan lang ako ng 3 araw doon. Ang ginawa ko po, yung tubig, yung baso nilagyan ko ng kalahating tubig. Tapos may baon akong biskuit, yung biskuit na fita kasi ano siya, malambot. Medyo malambot. Crunchy siya pero hindi siya kagaya ng ibang biskuit na matigas. Kung nalagyan mo ng tubig, matagal. Pero yung fita, pag nilagyan mo ng tubig, mabilis siya, lumambot. Parang may lugaw. Yung parang lugaw. So yun lang kinain ko sa agahan. Tubig na may kasama fita. Yung parang lugaw yun. Parang magkalaman lang dyan ko. Yun yung kinain ko. Sa tanghali, ganun din ginawa ko. Inamihan ko siya ng biskuit. Tapos, inumin ko lang siya kutsara. Inumin ko na lang. Para magkasama na doon yung tubig at saka biskuit. Tapos, dumating na naman yung para hapunan. Kumain na matigas ang kanin. So, ang kinain ko 3. Ganun din, 3. Kunti lang. Pag ilunok, masakit. So, kaya, yun pa rin ang ginawa. Tubig at saka biskuit. Tubig at saka biskuit. Yun. Nasa umabot ko ng 3 araw. Pagdating na ng 3 araw, padaon na yung barko. So yun, nakasubay ako dahil sa fita. Fita at tubig. Nakaabot na din sa pier. So yun po, salamat po fita.